Ano, ulitin ko ba yun? Huwag na lang yung first part. So, yeah, shortcut na lang. So, sa integration ng Facebook at Instagram, just make sure you have the login information ng Facebook and Instagram. Tapos, dapat naka-link din. May mga kita yung tutorial paano mag-link ng Facebook at Instagram via app or via web browser. So, marami na dyan. So yun lang naman ang crucial doon. And then, basta naka-enable lang yung access ng messaging sa Instagram. Okay? Yung short version niya. Okay? Sorry, di ko na pala na-record kanina. Okay? Buti may nag-chat. Thank you so much kay ano, sino ba yun? Kay Ma'am Berna. Okay. Sa ano naman tayo? Sa live chat widget. Okay. So just go to sites. Just go to sites and then go to chat widget. Baka nagtataka kayo bakit hindi siya ano ha? JHL Sandbox. Okay lang yan sa akin kasi itong ano, agency namin. Same lang naman yung ano, itsura yan. Iba lang kulay. Okay, sa chat widget, tapos pwede kang maggawa ng bagong chat widget. Okay? Tapos ang piliin mo ay yung live chat. Okay? Tapos pwede mo siyang palitan ng pangalan dito. Pangalan natin siyang ano, Sandy. Sandy AI. Di ba? Sandy. Si Sandy AI. So dito sa styles, wala namang masyado dito. Itsura lang yan. Kulay. Ito, palitan natin tong welcome message kasi hindi text ang call to action natin. So like type something like kahit ano. Sa akin lang is meron akong ah, may format kasi kaming sinusunod kasi. So type in hello to start conversation. Pwede nyo palitan to no kahit ano basta pang start lang ng ano. Parang ganyan lang. Welcome message niya yan. Tapos ah, kung gusto niyo i-enable yung custom greeting, for example, bumalik siya. Nagkapag-usap tapos bumalik siya. So, pwede niyang, tapos nagpakilala siya sa unang conversation. So, maalala ng ano yan, ng system kung sino yung last na kausap niya. So, naka-tied up naman yan sa, tawag dito, sa contact ID nila. Okay? Pero ako, since na AI ang gagamitin natin, ino-off ko na lang to. Custom greeting. Tapos, widget customization, palitan nyo yung ano, picture, click that replace button, hanap kayo ng picture na in-upload nyo and you can replace that. Position ng widget, pwede nyo palit-palitan. Okay? And then, yun lang for that. Dito sa chat window title, itong nasa, ano, nasa taas ito. So, pwede nyo palitan yan. So, hi there, Sandy AI at your service. So, you can say something like that. Then, intro message. So, you can say something like, the same dun sa widget. Kasi yung isa kanina, yung welcome message, ito yung sa bubble. Tapos, pwede siyang ulitin dun sa loob para yun mismo yung gagawin niya. Di ba? Yeah, intro message. Type in hello to start conversation. So, hello ang type niya. Di ba? And pwede mo nang gamitin yan as a trigger dun sa automation kung ano mangyayari doon. And but using conversation AI, you don't actually need to ano to set up dun sa mismong workflow kasi yung mismong prompting na yung magsasagot diyan. Okay? Then make sure yung email field naka-off siya. Then yung mga buttons na yan. Then live chat assigned. So ang ginagawa ko dito is since ano naman to, AI ang kausap,
i-off na to siya. Then, minamaximum ko yung timeout niya. Okay? And then, yeah, you can experiment kung anong sasabihin kapag walang nakausap. But nakalagay kasi dito, timeout user inactivity. Oh, no one is available, kumbaga. So, but since AI siya, so always available siya doon. Okay? Same sa live chat closed. 15 minutes lang. Tapos, chat close due to user inactivity. Yung message lang to na lalabas dito. So, pwede mo ulit-ulitin yung yung type in hello to start conversation. Kung gusto nila makipag-usap ulit. And yes, it applies pa din yung 25 messages na limit, no? Kung ima-maximum nyo siya. Then next is itong business office hour setup. Pwede yung gawing may schedule lang kung anong oras gagana si yung live chat widget. Okay, parang totoong empleyado ba na may oras siya. So pwede niyo i-set up 'yan. But we'll use yung naman AI, kaya pwede 24 hours 'yan. Branding, pwede niyo palitan. Yan, hindi applicable to sa sa form, yung consent. Pero wala naman silang form na pa-fill upan, kaya okay lang 'yan. Messaging, acknowledgement, pwede niyang you lang dito. Experiment with what's here, but nothing much important in terms of conversation AI. Yan. Yan lang. And then you hit save. Now, for example, yung client mo is meron siyang ibang website, WordPress or Wix. You can actually integrate it to WordPress, no? You can install the plugin in WordPress and then get the API key ng mismong sub account and then i-connect yung mismong na yun, yung API key via WordPress na website. And then the chat widget will appear dun sa mismong website ng clients niya. But kung manual coding nyo siyang ilalagay, pwedeng get code lang. Tapos you want to paste it in a specific page. Sa isang page nyo lang siya gusto mong ilagay, pwede rin copy nyo lang yung script na to. Then maglagay kayo ng HTML or JavaScript na element. Then doon mo siya pwedeng ilagay. Okay? So pwede natin siyang ilagay sa mga membership sites, 'di ba? Sa mga anything na pwedeng mag-edit ng HTML/JavaScript na codes. So medyo malalim 'yon, but yeah, that will be really useful if you know yung feature na 'yon na pwede mo siyang i-integrate anywhere. Okay. Yep, I think that answers the integration part. May follow-up ba doon? Baka may na-miss ako na pag i-refresh ba yung page, mare-reset yung convo sa chat widget? Hindi, sir. Ang memory niya kasi is cache memory. So what that means is, unless you clear your browser history, hindi mawawala yung message na yun. And that's why if you're on testing it out, nasa testing stage pa kayo, I really suggest na mag-open kayo ng another browser on incognito mode para makapag-start kayo fresh. Okay, so what really happens here kapag mag-chat kayo is automatically nagge-generate ng contact dito sa yan, contacts. Just like kanina, ang magiging first name niya palagi is guest. Apelyido niya visitor plus yung unique unique identifier niya. So, yan yung magiging pangalan niya. Until such time na magsabi ka ng pangalan mo, yun ang gagamitin ng name, no? Pero pag nagsabi ka na ng pangalan mo, mapapalitan to automatically. Pag nagbanggit ka ng number mo, ma-update yan dito automatically. Email mo, ma-update yan dito automatically. Okay? Mali na ba yun dun sa na yun? Sa part na yun. Both Sandbox and Silby is, yep, white label siya ng JHN.
Kaya pala same ng JHL, akala ko talaga iba. Hindi, sige. Meron pa. Magtanong kayo guys. Let's go. Tanong. Okay, mag-open mic lang ha. Okay, walang problema. Open mic kayo kung may tanong kayo. Or pwede ba sila mag-open mic, JR? Allowed ba sila? Um, third party, malawak kasi ang third party integration. Anong specific to, brother, Rosano? Zapier tsaka Make. Okay. 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 Sige, isa-isa lang ha. Unahin natin yung Zapier tsaka Make. Kung integration sa, yeah, meron tayong tinatawag na dito sa automation. Okay, may tinatawag tayong yung webhook na kumbaga, tawag sa kanya. And saan siya useful? Useful siya kapag meron kang ibang apps na gustong ma-notify for any activity na nangyayari inside GHL. Okay? So, for example, let's create a workflow here. Start from scratch. And while doing that, login muna ako sa make.com. This is siya, kumbaga pwede kang gumamit ng tool like make.com or Zapier to integrate a high level with other applications kung yun ang gusto mangyari natin. Okay. Okay. Wait lang medyo loading ngayon. Okay. Now, paano siya gumagana? Okay, may dalawang dito. May tinatawag na dalawang webhook usage dito sa workflow natin. Una, may tinatawag tayong inbound webhook. Ibig sabihin ng inbound webhook, instead of tayo magbigay ng information palabas, tayo yung uh, tayo yung magre-receive ng information from the outside. So what we will do, pag ganito yung gagawin natin is you get this webhook URL, which is a premium pala no, hindi siya pwede sa mga pang lang siya, pang mga may bayad na accounts na higher. So hindi siya pang So pwede mo gamitin to. Tapos you inform JHL about something that happened sa ibang apps. Okay? For example, may nangyari inside, ano ba magandang example? Saan ko ba siya ginamit dati? Airtable ko ata ginamit dati. So may bagong entry sa Airtable. So ang mangyayari, yung entry na yon malalagay dito sa high level para mga ganun. So, yun. And then which is hindi siya masyadong ginagamit, no? Tsaka may bayad siya, so I think hindi naman siya relevant pa. Ang gusto natin siguro makita is yung isa, which is yung action naman. That is webhook siya. Webhook, palagi yan, post, ang lalagay natin. And we will get the information from outside. Okay? For example, um, okay. Melencio, personal. Keep, keep. Sige, gamitin natin to.
So, ito, ang nangyayari is merong webhook dito, which is meron siyang specific link. So, kakopy ko lang yan. Tapos ilalagay ko siya sa URL ng webhook ko sa webhook action ko dito sa high level. Okay? Then, save ko yan. Then, what happens is, every time mag-trigger tong workflow na to, or may papadaan ako dito, for example, ang magiging trigger is pwedeng form submission, book appointment, something like that. It will get that data at ilalagay niya dito sa webhook na to. Okay? And in this case, ano to siya, custom AI chatbot pa to before the custom AI before the conversation AI. So ang sample ng history nito is di nakalagay. Wait lang. Kasi binura ko na. Hanap tayo ng merong history. I think meron yung may mga runs na. Mga bagong reset pala to lahat. Mga bagong reset. Puro mga zero yan. Makikita yan dito kung meron na siyang history or wala pa. Wait lang Personal. Yung SMS na lang para may laman na to eh. So ito yung custom SMS sender ko. So for example, ganito. Yan, may webhook dito. Tapos kakopy natin yung link. Lalagay natin dito sa ating trigger. So save natin dyan. Tapos publish natin, then save natin. So anytime may dadaan na dito, na flow dito, matitrigger tong na to. Automation na to inside Make. Which is, ang goal niya is to activate this another module na ang goal is mag-send ng text. Ito yung sinasabi ko kahapon na pwede pwedeng mag-send ng text na mura lang. Ito kasi, yan, ito yung maging message niya. Hi, first name, sinend ko na sa email mo yung link ng case study video. So, talk soon, Melencio. From my number, and yung app na to is naka-install to siya sa cellphone ko. Kailangan ko lang ng load na only text. Okay, so ang gagawin nito is i-activate yung yung automation na to, i-inform yung phone ko na, oy, i-text mo tong message na to dito sa number na to, sa to phone. Yung phone na to, kita nyo yan, titibok yan eh. Galing siya dito sa webhook. Yung phone na yan is kung saan siya nakalagay, kung anong phone number ng dumaan dito na contacts. Okay? And to demonstrate that, mag-run tayo ng isang someone na ipapadaan natin dito. Sige, magbigay kayo ng number nyo. Number nyo na lang. 0921. Wait lang ha. Wait lang. I-type mo na lang brother para Ayan, tinype ko na copy bro. ko na lang. Okay. Tapos add ko kayo as contacts. Hindi dito, sa ano pala. Ito. Huwag nyo na lang pansinin yung link. Pero DHL din yan, pero iba lang kulay. Daming gustong And then sa to siya, sa isang business.
For example, contacts. Lalagay kita dito, si Andrew. Andrew. Ito to simulate lang, no? Kasi hindi na tayo magpo-form. So, lagay na lang tayo sa ano. Yung number niya, lagay ko dito. 0921 3303 3303 727. Ang reason lang kung bakit hindi to siya masisend is kapag wala akong load. Yun ang downside nito. Dapat meron kang load talaga. At saka kapag patay ang cellphone, which is patay siya ngayon. So, muntik na mapahiya, di ba? So, on lang natin yan. Okay, tapos, yan lang. Yan lang naman kailangan. Yung ano niya, first name tsaka number, save natin. Andrew, tapos, yan, remember ko na lang yan mamaya. Pero, yan, nag-start pa yung phone ko eh. Kalimutan ko yun. Okay, so ang mangyayari doon, kapag nilagay natin si Andrew, saan si Andrew? Andrew. Ay, di pala, dito pala, sa kabila. Ito pala. Makikita nyo sa gilid, no? Meron kayong ano, di ba? Andyan yung automation. Drop nyo lang yan. Pwede nyo i-add yung sino yung contact na yon sa ano, sa anong automation ba yun kanina? I think it's Clicknomics SMS broadcast. Di ba? Ang dami kong automation, di ko na maalala. SMS broadcast nga ata. Wait lang. Make sure lang natin na working yung app na in-install ko dito. Yung app pala na sinasabi ko is HTTP SMS. Okay? Meron tayong ano niyan. Full tutorial soon. SMS. Yan. Yan, ready na daw. Okay. So, sige. Automate natin to. Lagay natin si Andrew. Hindi ko lang sure kung ito yun. Pero parang ito yun. Wala eh. Malalaman natin, no? Lalabas yan dito. Si Andrew kung siya yun ba talaga yun. Okay? Nag-activate na yon. Dapat pumitik na yung ano natin. Dapat pumitik na siya. Which is hindi. Hindi siya pumitik. May na-receive ka ba, Andrew? Wala pa. Wala pa, negative. Wala kasi ata akong load. Tingnan mo. Pahiya pa tuloy. Padalang ka daw ni David. Hindi, yan lang. Lowbat kasi kanina, tapos di ko naman siya ginagamit for the past few days. Ayun, ano? Nag-try na siya mag-send. Waiting. Yan o. So, sending yan. Pumitik yung automation. Yan, loading pala. Okay. Naka-schedule daw. Yan. So, what this will do is, it will send information via app dito sa phone ko and inform na yung mismong phone na mismo yung magsasend ng message. Okay? And hindi ko alam kung bakit matagal siya. Usually, instant siya.
Kasi galing startup, di ko alam eh. Anyway, I'll wait for that. Magta-time out naman yan. Ulitin ko na lang mamaya. Baka kulang lang sa ano to. Okay, balikan natin yan mamaya. Okay. Question kanina. Meron pa ba next? Magkano ba? Ay, load. Grabe naman. Mas David. Parang gano'n. May session din ng make. Meron din yung gusto nyo. May bayad kasi yan eh, guys. May bayad tayo. So, third party Zapier Mic. What if po may inquiry or customer complaints? Paano po yun i-automate sa chat widget? Kung customer complaints naman, you can actually design a prompt, no? Na that will handle yung ano, kumbaga i-categorize niya yung message. Kung complaints ba siya or genuinely inquiry lang talaga, no? So pwedeng ganun. Actually, pwede mo siyang i-set up. Like, kumare may galit na nag-chat sa live chat, parang ganun ba? Yung point niya, no? Parang ganun nata, no? But may inquiry yung customer complaints. Yun nga, kung may customer complaints. Yun. Yun. So, pwede kang maggawa ng prompts. Dito siya makikita lang sa settings, di ba? Settings, tapos conversation AI. Then, click mo yung ano, yung ginawa mo. Wait lang, nakaharang kasi nga. Edit mo yan. And then dito sa bot goals. Okay? So, pwedeng malagay mo dito na ano, like for intent, for your goal is to assist customers with their inquiries. Ito na yun eh. So, pag nagreklamo ka, so pwede siyang mag-reply agad about that reklamo. And let's see nga, test natin ngayon, di ba? Sabihin natin. Ano bang pwedeng sabihin? I don't like your services. Parang gano'n ba? Hey, I'm really sorry. Yun, ganun. So, AI na sasagot yan. What's not working for you? Maybe there's something I can help fix. Diba? So, may reklamo sila. Is not working properly. Which bot is it working? Is it the live chat widget, customer survey bot, or another one? No, diba? So, doon pa lang, tinatry niyang i-solve ni chatbot. Pero yan, of course, kailangan mag-jump in ng someone dito, no? Na that actually knows how to fix the things. Kasi chatbot, wala naman siyang alam paano i-fix, di ba? So he only, what it can do is can gather information lang about sa mga request nila. Or what better thing to do is send them to a ticket or a form, di ba? Kung saan sila pwedeng mag-submit ng queries nila. Pwede siyang ilagay dito sa intent. Okay? I hope that questions answered. Next. Parang yung sa mga airlines. Yep. Actually, yes. Question. Okay, Francis. Francis, hello. Question. May prospect client ako, yan ang task 1 pagawa. However, nangihingi siya ng screenshot na wala naman ako screenshot. Anong screenshot ng alin? Yung mga previous na conversation AI na gusto nila pagawa. Nangingi ng proof siguro na talagang alam. Hindi naman ako mahilig mo screenshot. Gawin mo yung ano, you can create the chatbot and then pay kay JR yung test para magawa mo yung mga test bots na pwede mo ipakita sa kanila. And so, follow-up question lang, magkano pwede natin i-charge? Siyempre, hindi naman ito yung basic na automation lang.
magkano na yung pwede natin i-charge sa mga prospect client natin na pag ito yung task na pinapagawa. Kasi aminado naman tayo mabigat to eh. Dito easy task. Yep, I agree on that. And yep. So sa charging naman, at actually it depends. Basta ang calculation mo lang palagi, magkano yung overhead mo, tapos dapat hindi ka lugi. Kasi magiging overhead mo niyan is yung gaano karaming messages gaano ba kadaraming contacts ang nakakausap nung client. Yun yung pinaka-calculation nun. For example, yung magkano yung minimum JR? 500, no? 500 Kasi ako sa minimum ko as GHL specialist 600 eh. yung 500 na no sa tokens lang na para Sa tokens. makagawa. So Credit 500 pa, credit. pesos. So kung 500 pesos, divide natin siya sa ang cost per messaging kasi is 0.02 dollars per message. So times mo yan sa 57 ba ang dollars ngayon? So piso per message yan actually. So ang ko-compute mo dyan ngayon is kung gaano karami yung nare-receive nilang inquiries per day. If they have questions like 100 or let's say realistically sa resort they receive around 200 messages per day. So that's 200 times piso times 1.2 ba yan? 1.12. So that's ano kaagad? 224 pesos per day. So multiply that by 30 for a month. So that's 6,000 pesos. And kung ida-dollars mo siya, divide mo lang siya 57. Yan na agad yung base mo. Okay, sa ano lang yan, sa overhead. Sa estimate lang na 200 messages per day. And hindi pa factored in dyan yung gaano kahaba yung messaging. And nag-average ang per message ng 25 messages. So ang factor in mo is 200 contacts times 25 na length ng conversation. That's 5,000 messages. 'Di ba? So yan ang pinaka mo dyan. So ikaw Pinaka-baseline. bro, sa minimum mo, magkano mo tina-charge yung mga client? Sa local client lang. Hindi tayo mag-proceed sa international lang. Sa local clients kaya mo mag-charge ng ng around 10,000. 7 above. Alright. May profit ka na nun. Kasi the reason why magandang example yung resort is sobrang sobrang dami ng inquiries. So meron kaming enough data to weigh kung gaano ba talaga kadami yung para sa isang normal na business, gaano kadami yung nagiging inquiry nila. And I think yung mga resort yung may pinakamadami talaga of all Ayan bro, all type ng businesses. meron din 50% upfront bago i-set up. I think ang pinaka-upfront mo lang is yung overhead. Ang upfront mo lang siguro na pwedeng like pambili ng sub account tsaka pang tokens. Yun lang Okay. pinaka-upfront nun. Tsaka sa onboarding nun, ang kailangan mo lang naman is yung integration with their social accounts. Tapos GPT na lang yung niyan, yung laman dito. Okay? 1.14 tama. Mali yung sa akin. Per inquiry po or per message? Per message ho yan yung Kumbaga once nag-hit ka ng enter, piso na yun. Kumbaga, parang text. Mahal. Sa text na mahal. Okay, next question. Meron ba? Wala na? Grabe, ang bilis Okay, proceed na tayo sa Tapos sa pag-train na may bayad, 'di ba? Doon na applicable yung yung guidance nyo. Kumbaga kayo nang bahala kung yun yung EVVA service na offer nyo. Like kayo yung continuously magte-train. Ibang offer na yun, 'di ba? Kung mag-VA ka na sa kanila. Kung mapapabayad ka ba kung full setup kasama na yung training or ang i-offer nyo is yung per hour. So it's up to you actually. Andrew, it says here na na-send na daw. Meron na ba? Parang wala pa, bro. Di ba yung conversation AI, natitrain din yan? Ayun yun, Oh, parang yun na-encounter ko na yun sa previous company ko dati. Wala kang na-receive? Natin train.
Sent na daw eh, sabi dito. Wala pa. Try ko airplane mode, mag-restart. Yan oh, sent daw. Sent na sa phone ko eh. Kaya, yun. Na-check na. Or I think it's because of the link. Baka hindi na send yung link. Pero nag-send siya sa iba kanina eh. Negative as of this time, bro. Negative. Okay. Okay, medyo napahiya tayo dun sa part na yun, pero okay lang yan. Ax lang yan, live eh. Live eh, biglaan eh. Anong gagawin? Pero tatest ko isa pa. Para, yun. Tapos kung papalo siya dito na ano. Anong oras na? 6:48. Yun. Yun, nag-send ulit. Sent daw. Baka ibang number to. 0921-3303-727. Tama ba? Tama naman, bro. 3303727. Parang wala pa rin. Ako. Baka may ano ka, anti-spam. Dito sa number ko, bro. Try mo. Ito sa number ko. Galing yan. Oo, meron ako anti-spam eh. Baka nga. Baka yun. Yun yun. Ano Nakapilter sa yung mga number messages ko? sa'yo. Oo. Ako eh. Oo, baka. Kasi may tawag sa akin abroad eh. Anong kukunin ka na? Si David daw yung nagbigay ng number. Francis. Dito na lang sa ano. Save. Tapos, add to automation. Ano lang to guys, parang just to demonstrate na merong pwedeng workaround para sa SMS. Kasi ang mahal talaga ng ano, monthly 120 para sa number lang, di pa kasama load. Paano yun? Medyo ano nga siya, pricey. Pero magandang offer siya pag agency ka. Lalo pag local. Yun, sent na daw. Wait lang. Wala pa ako nare-receive. Wala. Negative ba? I think that's because of the link. Kasi may nabasa ako ang Globe at Smart, hindi pala yung Philippine yung NTC pala. Binablock na ang mga regular number na mag-send ng mga links. So, hindi na allowed. So, yeah, I think that's true. Kasi hindi nyo nare-receive. Kayang mag-send, nakita dito na send siya, hindi pala kita sa screen. So, send siya, pero naka-filter na, hindi kayo nakaka-receive. But yeah, that's a good thing to know. Yep, sige, tuloy tayo sa questions. And yeah, workaround, ang gagawin nyo dyan is tatanggalan nyo na lang yung mga links, no? Kapag may sinesend kayo. Try kaya ng walang link. Pwede naman. Pero baka yung mga tanong nyo, i-drop nyo na para masagot natin. I-chat nyo dyan. Sayang yung ano. Para makapag-workflow AI tayo ng mabilis. Mabilis lang naman yan. Or workflow AI. Walang link. Sige. Dito tayo sa SMS broadcast. Ito ata yung may link eh. Yan, January 7. Ito nga yun. Napasama pa yung may link ah. Yan, ilan siya to. Tanong ko lang na nakaraan ko, hindi pa. Sinend ko ulit sa email.
Send ko na lang ulit sa email mo. Hope this helps. Okay na yan. Okay. Save. Then, trigger. SMS broadcast. Add. Receive na bro. Receive ko na. Receive. Sure? Yeah. Ang sabi dyan? Hi Francis, bakit ang joke lang. Milencio to, tanong ko lang saan mapapanood ang video sinend ko nung nakaraan. Okay. Nice. O, diba? It's working. Yung link nga yun. So, kasi bagong edit ko yung, yung workflow. Tinaray ko siyang lagyan ng link. Pero, hindi siya gumagana. Nice. So, bali Next. text lang siya, di pa siya pwede sa call na. Ay, ibang service kapag call. Meron tayo sa yung sa mahal na option, yung sa high level. Kaya din naman ni Conversation AI yung call eh. Kaso kailangan yata ng dialer din. Then, meron may dialer high level. Di ba? Ito. Taas. Yes, meron. Meron naman siya. Meron yan. So, pero voice agents ang sa kanya. Kumaga, AI voice. Yung mga nandito kagabi, dinemo natin to. So, I think you've had you've seen that. Kung hindi pa, tingnan nyo na lang yung reply. Questions? Wala na? Okay. Sa tayo? Workflow AI. Ano mga pwedeng mga usage sa workflow AI? Dito tayo sa comments. AI comments. Okay. Medyo malaki to tingnan pero ano niya na lang. Okay. Okay, ang use case nito is for example, may nag-post ka tapos may nag-comment dun sa post mo. Tapos what this will do is take that question, take the content of that comment and then itong automation na to will process kung yung comment ba is kung anong appropriate na comment para doon sa na yan. Para doon sa anong appropriate response doon sa comments na yan. So ang trigger niya is yung comments on post. So pwedeng Instagram or Facebook. Medyo nakakalito tingnan siya kasi naka-conditionals ako ng FB tsaka IG. Hindi ko na siya pinaghiwalay. Pero pwede niyo paghiwalayan to, no? Kung gusto niyo magkahiwalay na workflow. So kung Facebook lang dito, Facebook lang din. Next workflow na lang yung IG. Pero ang ginawa ko, pinag-isang buo ko na lang. Ginawan ko na lang ng condition na kung ganito yung nangyari, the trigger is Facebook comments, dito siya papasok sa kaliwa. But if the trigger was Instagram comments, dito siya papasok sa kanan. So para lang maging unified, nakikita ko sa isang lugar yung mga tanong. Now, saan papasok ang workflow AI? So, ang workflow AI is may bayad din siya actually kasi premium action siya. So, pwede kang maglagay ng dito, ng comment response na action. Okay? So, GPT, ang tawag dito is I think it's GPT something. Nakalimutan ko. GPT. Yan. GPT powered by OpenAI. So, pwede siyang ilagay dito tapos ang laman niya, same lang din, meron siyang prompt. Anong action niya mangyayari. Ganyan. And then, you can even enable yung history. Ibig sabihin yan, maaalala niya kung ano yung naging response ng kausap niya dito sa workflow. Okay? Ngayon, for example, nag-comment ng hateful na comment. So ngayon, ang gagawin ng ng first level na to is to generate the response.
Okay, this is a comment we have provided. So regarding prepare a response for the comment na meron na binigay nila from dito sa taas. Ito, pwede mo siyang i-call. Ito. So naka-ano siya, naka-custom value. Should that be more than 30 words, something like that. Then pag nag-respond na, mag-respond ka, ilalike mo yung comment, tapos ang ilalabas mo is yung response ng yung response na ginawa ng ChatGPT sa taas. Then, another cool thing to do is, actually, doon pa lang, solve na yun kung ano yung response mo doon. So, the other cool thing is, what you can actually do is, you can create, you can analyze yung sentiment ng mismong message. For example, kung anong message, anong comment niya, positive ba yung yung message or negative? Kasi kung positive, ito yung isa-send mong message. At kung, thanks for showing interest in my post. Kung interested talaga siya. Kaya paano kung galit? Amang sabihin mo na thanks for showing interest in my post, di ba? Hindi naman. So kung negative, ang sasabihin mo is we appreciate your feedback. So please contact us dito sa ano daw siya? Reply to comment via DM na. So mag-chat personally sa kanila. So yun yung napakagandang feature na tingin ko is very useful sa mga social accounts ng mga clients niya. And same is true sa lang din sa Instagram. And kailangan nyo lang wag malito kasi maraming mga merong Messenger, merong Instagram, merong Facebook interactive Messenger, merong comments on mga ganun para hindi lang kayo malito. And yeah, so next time we'll have a very detailed step-by-step tutorial where we will build this from scratch tapos sundan nyo na lang. So yun. Or better else, we convert this into a snapshot, then yun, bayaran nyo na lang kung magkano. Tapos, paste nyo lang sa account nyo, no? Yung snapshot pala is pwede kang collection of all automation funnels websites converted into a template, tapos ilo-load na lang sa mga sub-accounts nyo. Pwede ganun. Pabili. Tsaka na. Okay. So, actually, yun lang ang workflow AI lang naman. So, integration ng AI sa mismong workflow automation. Yun lang. Apa, may tanong? Mas efficient ganyan. Yep. Pwede outbound na sa webhook using make. Ano yung ibig sabihin nito, brother David? Ano yung pag-outbound, yung pwede kang tumawag sa mga prospect pag nag-call, ano ka? Pwede ba yon sa US? May number ka, tapos matik na yon, tatawagan niya yung nasa list mo. Kailangan mo ng third party na caller. Kailangan mo dialer. Dial pad. Ginawa na namin yon yung sa Synflow, nag-load kami ng meron kaming biniling million contacts from Australia. Yun ang tinawagan namin. So load lang kami ng contacts. Ang niya sa Synflow, I think kaya niyang sabay na tawagan is, ang maganda kasi sa Synflow is meron siyang integration sa GHL. So ibig sabihin nun, pwedeng mag-run ka ng automation sa GHL, tapos ang action sa mismong Synflow. So may custom app siya na i-install mo sa mismong GHL. So kapag na-install mo na yon, mag-run ka ng automation. For example, may nag-sign up sa form. Tapos gusto mo siyang automatically matawagan. Pwedeng ganun. So hindi siya via webhook Direct talaga siya, kumbaga high level tsaka tawag dito, Synflow. Synflow, so, type ko dito. Pero may kamahalan kasi kaya tinigil din namin. Synflow AI. Dito sa Pwede rin Kixi Dialer. siya, bale nasa $300 yung 2,500 minutes. $300 per month? Per
ang bayaran doon ano eh. Oo, parang Per call, gano'n. Parang gano'n. Tapos consumable mo yung ano, kung ilang minutes. oo, 2,500. Tapos pag umover ka doon, meron silang ano, may mga overage na ano, na na pricing din. Pag sumobra ka ng 100 minutes, ganyan. Pero Bali pwede, naka-web yun sa GHL. oo. Pero kung pwede, hindi sa JJL babayad sa Synflow. Oh. Synflow. Pero yeah, Okay. if you're interested in doing that together, I can help you. I can assist you with that. Yun May naman. may mga client kayo na gustong magpa-AI cold call. Yeah, Meron. because I've done that. I've used dalawa. Voicer isa maganda din. Ano, Um, kasi siya solar, tapos gahanap ng yun. Actually solar perfect. product. Perfect sa ano. Kaya lang marami akong na-experience kapag pinapakinggan ko yung ano, yung mga recording, fuck off. Ginaganon yun. Yung AI. Yeah, which is hindi siya yung mga tao nga minumura nila, 'di ba? So, Oo so eh. yung AI pa kaya, 'di ba? So yung iba kasi marami pang ano, hindi pa siya nag-a-adapt sa AI. Pero yung Minsan iba bro, naman, yung iba talaga para akala nila tao yung kausap nila. Kumbaga polite na sila magsalita, ganyan. yung And yeah, problema din kasi sa human, ano eh, ang hirap i-convey yung message. Unlike sa AI, parang lahat ng details ng ano, technical side like yung sa solar, nasasabi niya. Pag sa, yun, basta kompleto yung training mo. oo, Kasi yun tsaka sa, meron naman yung ano tinatawag na knowledge base, doon yung reference niya. Kung ano yung sabihin. Okay, gaano kalaki yung bahay, yung consumption ng bahay nyo, watts per hour, parang ganyan. So, anong klaseng monoethylene ba, polyethylene ba yung kailangan mong solar? Gaano kalaki inverter kailangan mo, di ba? Mga ganun. Kayang sagutin ng AI yun. ang bayad kasi pag appointment, kaya okay eh. Kahit hindi mo siya ma-close, pag appoint na pasok niya sa appointment, bayad ka. So, kung makakain ng appointment mo, mas Okay. makakita. Yep. So, andyan yung ano, Synflow. And last time I checked, ang concurrent calls nila, ibig sabihin ng concurrent calls is number of calls they can do at one time. Kumbaga, kung alas 8 ng umaga, sabay-sabay niya tatawagan yung 10 tao. So, hindi mo kailangang hintayin na matapos yung isa. Okay, so yun yung ano, yun yung maganda doon. Kasi parang ano pa lang, kumbaga wala pang isang oras, nakaka 200 tao na ako natawagan. Kumbaga, naka 200 contacts na ako. Whereas sa normal na cold caller talaga, 'di ba? Tagal nun. Papatulong ako sa iyo ah. Oh, okay naman, walang problema yan. Thank you, thank you. Okay, next question about the ano, yung ano muna, topic related muna. Mamaya na yung mga plano niyo sa buhay. Dami yung plano ha. Lalo na pag yung voicer, oh, maganda. Lalo na yung ano nila, upgraded nila, yung Closer X. Closer X. Ang founder nun, same lang sa voicer. So, in-upgrade niya yung system. Meron na rin siyang parang workflow builder na visual. Yung may mga arrow-arrow ko connect. Parang sa ano natin, sa automations natin. Ay ganun na sa ano, Closer X. Working pa rin yung ano, yung voicer and yeah. Tap up lang din doon. Tanong about AI chatbot, meron pa ba? Pag galit, auto-delete. Grabe naman. Grabe naman yon, Sir David. Wag naman ganon. Meron pa isa. May invite ako sana chatbot builder AI. Ano to siya? Ano to siya Ayan bro, siya? may-ari ng ano siya. Sub account? Hindi, ano yan, sila mismo yung may-ari niyan. Sarili nilang ano? Oo, siya yung taga-US. Chatbot Builder AI yung ano niya.
Ganyan din ginagawa nila. Pero may sarili silang may sarili silang application. Pero ganun din, may outbound, may inbound. Tapos AI din ang ChatGPT rin yung base nila. Kaya may maganda siya. Pero hindi natuloy sayang. Noong December yan. Chatbot AI. CBB yung tawag niya. Pero Chatbot Builder AI, tingnan mo sa website. Yan din siya. Invite ko yan dito mag-speaker. Yan. I-invite ko mag-speaker yan dito. Hack Hindi natin lang yung ano niya. Hack natin yung ano. check mo yan, bro. Magbibigay sana yan ng free na Testing, pan-testing. oh, Sariling app nga nila. sarili, di ba? Naka-Cloudflare din. Cloudflare ang server nila. Ang galing mo mag-check. Ganyan pala mag-check. Oo. Dali lang yan. Lupit. Okay, questions, guys. Please. Okay, sayang oras. Sige, bago na lang kayo, no? Bago kayo biglang mag-alisan, okay lang mag-picture na muna tayo ngayon. Kasi meron din akong gawa ng 8. Okay. Wala nang tanong eh. Okay. Meron pa ba? Wala na. Okay, so okay lang magbukas tayo ng camera. Picture lang tayo. Kahapon kasi hindi tayo nakapag-picture. Okay. Ano lang din, siguro, as a way to assist na lang yung mga nakakatakot din kasi minsan, 'di ba? Kumuha ka ng client tapos biglang ang kailangan nila AI. Sayang, lumapit na sa inyo tapos di mo siya nakuha. Opportunity 'yun, 'di ba? Kitaan na sana 'yun, nawala. Di ang gawin na lang natin is if ever meron kayong mga ganong clients, grab nyo na agad. I-grab na nyo na agad tapos contact kayo sa community kung sinong may alam. And if I'm online, magchat ako and I would love to actually mentor yung kahit kung sino lang interested dito para matutukan talaga na kayo mismo magbi-build. Ang ano diyan is magbabayad kayo kay JR para sa tokens para kayo mismo gagawa. Mahirap kasi yung ganito lang parang manonood kayo, may isang man nagagawa, na-amaze kayo, ganyan. Okay naman yon pero maganda yung kayo mismo. Hands-on ba? Okay? So, sige, magpa-ano lang tayo, kahit, sige, dito na. Sa siguro. Kung sino yung maging interested, kahit may makita akong kahit 5. So, magpuso nga kung sino interested dyan. Puso kayo dyan. Para matutunan nyo agad. Kahit 5 lang, okay lang yan. Dami Sige. Okay. Madami. Sige. So, magbibigay ako ng siguro form bukas. Abang nyo na lang sa community. Okay lang ba yun, Bro JR? Yung tutukan ko sila ba? Tapos, meron silang lang. Kailangan nilang magbayad lang sa tokens, no? Yung 500 Yes, yes. kahit minimum lang para kayo mismo ginagawa niyo yung mismong yung conversation AI na chatbot. Bro, sobrang thank you talaga sa'yo. Walang problema diyan. Talo kang gumapogi eh. Puso. Bilan niyo lang ako ng Red Horse. Red Horse lang okay lang. Yan. Isang lata lang okay lang yan. Shot. Okay? Okay lang ba 'yon sa inyo? Kung I think marami naman ang kanina. So, I think goods na 'yon. Okay, picture tayo? Okay lang? Tara. Picture tayo. Papahinga na iba. May mga meeting pa mamaya mga US clients. 1, 2. Bukas yung camera, guys. Bukas kayo yung camera. Para Mga shy type, mahiyain. okay lang yan. Sira ka. Okay lang yan. Tayo dito. Sige. 1, 2, 3. Paano ba to? Shift. 1, 2, 3. Smile. Nako, sira. Ayaw gumalaw. Smile. 1, 2, 3. Okay na. Nice one. Okay. Salamat. Yun lang. So, antay na lang ng form. Kasi wala akong time gumawa ng course eh.
So, mangyari niyan is live session, tapos ano siya, kumbaga kayo mismo gagawa. Anong term doon? Done with you? Marketer na marketer. Done with you? ito lang yung done with you na walang bayad, no? Walang problema dyan. Yes. So, Isang case lang daw, Red Horse. huwag na mga isang case. Isang lata lang okay na ako dyan. Salamat ng marami. Uy, baka ano kayo, walang bayad yan. Ang babayaran nyo lang yung tokens nyo. Siyempre, sub-account nyo, tapos tokens nyo. Lahat naman dito may sub-account sa JHL Set na. Sandbox. Yes. Lahat meron. Okay, goods. That's a good start. Then, yeah, magkano lang 500 guys. Marami na kayong nasayang na 500 sa buong buhay nyo. Pag-testing. Okay? And yeah, we can start as early as Thursday. I'll plan out yung magiging flow sa bukas. Starts sa Thursday. And I think by Monday, pwede na kayong mag-run ng ads na do you want to have AI chatbot for your business? Mag-run na kayo. Sino mga FB ads expert dito? Browser lang naman kailangan, no? O kailangan may install na? Wala. Browser lang, no? Maliban lang dun sa SMS mo, no? Yun lang naman. SMS. Wala na ibang i-install. Yung SMS kasi, medyo maraming steps yun eh. May install ka dito. Yes. Tsaka na yun. Tsaka hindi siya masyadong sikat dito sa Pilipinas, SMS. More on Napaka-useful lang siya sa Messenger akin. talaga, no? Napaka-useful lang siya sa akin kasi nga, parang ginamitan ko lang ng automation yung mga pan-text. Make.com, pwede. Siguro later na pero unahin natin tong AI kasi ito yung booming ngayon. Kasi pwede mo siyang saan pwede makita yung recording? Yung recording, sige, chat ko na lang ulit mamaya sa GC. Tapos chat ko sa GC yung recording. Tapos ipaprocess ko pa to yung ni-record natin ngayon. Okay? Yun lang naman. Kung may additional question kayo, i-reserve yan para sa next na session. Nasa FB group na daw, sabi niyan. Sir JR. Puso. Thank you. Okay na. Tapos na tayo guys. Thank you so much for your time. And sana makita kayo sa pagte-training ng Conversation AI. Bye-bye. Salamat. Cheers. Bye-bye. Sir JR, thank you. Bye-bye. Yeah, thank you, Sir Melencio. Thank you. Okay, bye-bye.